Isang gabi ay nagpas siyang muling maglaro ng MMORPG ang isang 38 years old upang maramdamang muli ang kanyang pagkabata. Pinangalanan niya ang karakter na Earth, at gumawa siya ng avatar na kamukha niya sa totoong buhay. Dahil 2 o 3 oras lang ang paglalaro niya sa isang araw dahil sa work ay kumuha na lang siya ng mga skill na tila walang kwenta sa game tulad ng cooking, medicine, woodworking at iba pa. Pero wala siyang pake dahil casual gaming lang naman siya. Pumasok na siya sa loob ng game na One More Free Life Online kung saan maaari mong gawin sa kung paanong paraan mo mas may enjoy ang game. Tinawag siya ng isang merchant para bentahan ng mga gears. Dumating ang mga sikat na adventurer tapos pinagtawanan pa siya ng ibang player dahil walang kwenta daw ang mga archer sa larong ito. Nagtungo siya sa training hall upang magsanay. Pero hindi niya man lang magamit ng maayos ang bow and arrow kaya di siya tumigil hanggang sa mag-level 5 ang archery skill. Pina-level niya na rin ang wind magic pati na ang kick skill. Pagkatapos ay handa na siyang pumatay ng monster pero napakaraming tao. Kaya nagpa siya muna siyang manguha ng mga herb. Dahil dito ay nagle-level ang medicine skill niya. Pero nagtataka siya kung ba't nilagay ng mga developer ang mapanganib na herb sa newbie area. Bumili siya ng mga kagamitan at kaagad na nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga beginner potion. Subalit napakamura ng mga potion sa mga NPC kaya walang bibili nito. Wala ng tao sa hunting grounds pero sablay ang atake kaya nanganib siya. Ngunit sinipa niya na lang ito para tuluyang matalo. Saka dumating sila Sway at Millie at labis na natuwa si Sway sa kanyang fighting style. Dahil nagustuhan siya ni Sway ay nais daw siyang maging kaibigan ng dalawa na di niya naman tinanggihan kaya nag-send sila ng friend request. Sinubukan niyang magtago ngunit nakita pa rin ang rabbit monster. Kaya gumamit na lang siya ng wind needle para tamaan ito at nag-drop ito ng mga item. Naisip niyang gumamit ng sneak kaya tinamaan niya ng walang hirap ang sumunod. Subalit kailangan niya ng matulog dahil meron pa siyang trabaho kinabukasan. Kinabukasan ng gabi ay nagbalik siya sa game at napangitan sa lasa ng tinapay. Kaya naisip niyang magluto sa game gamit ang cooking skill kung saan kinailangan niyang mag-experiment sa karne ng rabbit monster upang makuha ang tamang timpla. Nang maamoy ito ng mga tao ay nais nilang tikman ang niluto niya kaya sinamantala niyang gawing 20 times ng presyo ng tinapay ang luto niya pero tinangkilik pa rin ng mga tao kaya hirap na hirap siya. Pero nang mag-level ang kanyang cooking skill ay mas bumilis ang kanyang production. Ngayon naman ay gumawa siya ng bow gamit ang woodworking skill dahil di uso ang archer dito. Kung saan pinag-combine niya ang 3 wood para makagawa ng mas mataas na kalidad ng sandata. Bumili na rin siya ng una niyang armor gamit ang pinagbentahan ng rabbit steak. At tinignan niya ang mga nag-level ng mga skill and ability. Tapos nagtungo siya sa vending machine para ilagay ang iba pa niyang produkto. Ginamit niya ang skill para makita ang mga malalapit na monster kung saan mas naging effective na ang lahat ng kanyang mga fighting skill dahil sa mga upgrade. Napakarami niyang nakuhang mga loot dahil sa lakas. Ngunit pag-uwi sa town ay di inaasahan ng kaguluhan dahil nagkakaubusan na daw ng mga potion. Tumawag siya kay Sway para magtanong at sinabi nitong wala na daw nabibiling mga potion sa mga NPC kaya siguradong dudumugin siya ng mga tao na nangangailangan ng healing potion. Kaya sinabi ng bida na mas mahal ang potion niya at tig-5 lang sila ng mabibili para makabili ang lahat. Dumating sila Sway at Millie para tulungan siya sa production. Dahil sa nangyari ay naging pinaka-importante na ngayon sa game ang tinuturing na dating walang kwentang mga skill. Bumilis na rin ang production niya pero naubos na ang mga sangkap. Subalit dumating si Boy Yabang na nais kunin ang lahat ng mga potion. At kahit si Sway ay pinatalsik lang nito. Subalit di natatakot si Earth dahil sinusuportahan siya ng maraming mga tao. Giit ng bida na kung di siya magtitino ay walang gugustuhing magbenta sa kanya. Ngunit niyaya pa siya nito ng duelo kaya nag-alala si Sway pero tinanggap ng bida ang hamon. Pero nang magsimula ay nakailag si Earth at tinamaan ito sa mukha. Saka pinuntirya ng arrow ang leeg nito at tuluyang tinalo. Kaya natakot na ang mga ito at naging bayani ang tingin sa kanya ng mga tao. Pero kailangan na niyang matulog dahil may trabaho pa bukas. Kinabukasan ay pinakilala ni Sway ang bida sa kanyang mga guild members ng Blue Collar Guild. Nagpakilala si Nora na isang assassin, si Rage na isang tanker na gumagamit ng axe at shield. At si Kizomine na isang swordsman. Nalaman din ng bida na pinag-uusapan siya ng lahat dahil siya pa lang ang unang magaling na archer sa laro. Giit ng bida na hindi balance ang kanilang party kaya sinabi ni Nora na isa rin siyang healer at si Millie ay nakakagamit pa ng ibang element. At kumpiyansa ang grupo na makakapag-hunt sila ng wild bear dahil inaasahan daw nila si Earth kaya kinabahan ng bida dahil di ito pipitsuging monster. Ginamit ng bida ang skill para mahanap ang mga wild bear. Inabangan nila ang nag-iisang monster saka binigyan ni Millie ng buff si Sway at nagtago si Earth upang tamaan ito. At nang magalit ay tinangke naman ito ni Rage habang sinusuport ni Millie. Saka umatake ang mga kasama pero napakakunat ng balat ng wild bear. Kaya umatake ng apoy si Millie na wala ring epekto. Si Earth naman ay pinuntirya ang pinaghihinalaan niyang kahinaan nito subalit hindi pa rin ito natalo kaya gamit ang wind magic ay sumugod siya ng mabilis upang tuluyang ibaon ang palaso sa ulo nito saka sinunog din ni Millie kaya natalo na rin nila ang halimaw. Dahil napagod ang lahat ay nag-enjoy sila sa masarap na luto ng bida.
Kaya nagpa siya si Sway na gawin siyang kanilang official cook. At bago sila maghiwalay ay nag-friend request din sa kanya ang mga bagong nakilala. Nagpatuloy ang bida sa panghahunt ng mga monster sa gubat. Pero aksidente niyang tinamaan ng isang rock ant kaya nagtawag ito ng mga kasama at sinubukan niya ang flying kick subalit na paralyzed lang siya at ginawang hapunan ng mga ito. At dahil sa pagkatalo ay nagkaroon siya ng penalty. Saka biglang nag-announce ng update ang Game Master sa mga bagong features ng game. Nagpa siya ang bida na matuto ng blacksmith at nagsimula siyang gumawa ng dalawang uri ng arrow laban sa iba't ibang monster. Naisip din niyang maglagay ng mga sandata sa bots upang lumakas ang kanyang sipa kaya gumawa na siya nito at napahanga ang mga tao sa kanyang naimbento na bagong sandata. Tapos bumili siya ng string at nagsimulang gumawa ng kakaibang bow. At nang matapos ay ito ang kauna-unahang X-type bow sa game. Kinabukasan ay ginamit niya ang dalawang nilikhang arrow ng magkasunod upang matalo niya na ang rock ant at nagpatuloy pa siya upang makakuha ng maraming ant exoskeleton na gagamitin niya sa armor. Nagsimula ang event kaya nagkaroon siya ng contract crystal pero nang gamitin niya ito ay biglang nabasag. Subalit si Sway at ang mga kaibigan ay nagtagumpay na makakuha ng kanya-kanyang fairy. Giit ni Millie na di naman naglaho ang crystal kaya baka pwede niya pang subukan. Ngunit nagtaka ang mga kaibigan kung ba't gustong-gusto si Earth ng mga fairy. Kinabukasan ay may lumapit na fairy pero di siya makagawa ng kontrata dahil nabasag ang kanyang kristal. Nang buksan niya ang menu ay marami na naman siyang mga bagong upgrade kaya nagpa siya siyang pumasok sa dungeon. Kung saan tila nagbalik ang kanyang pagkabata na sabik sa adventure. Dumating ng isang gagamba na agad niyang pinaulanan ng mga atake. Subalit sumugod ang monster kaya tumalon siya ngunit nauntog. Saka kinapitan ito ng letigo sa kanya ito sinipa. Nakita niya ang napakaraming fairy kaya sumunod siya ngunit mapanganib ang daan pero nagawa niya ng paraan gamit ang skill. Dahil dito ay natuklasan niya ang isang lihim na vault kung saan nakita ang box na naglalaman ng isang singsing. Saka nag-anunsyo ang Game Masters tungkol sa pangalawang parte ng event, kung saan magkakaroon daw ng PvP at pag nanalo sila ay mag-e-evolve ang kanilang mga fairy at ang top 16 ay aanyayahan sa tournament. Ang mga nabasagan daw ng contract crystals ay kailangang manalo sa PvP upang maayos ito at pag nangyari ay makakakuha pa sila ng mas malakas na fairy, ngunit nag-alala si Earth sa mga craftsmen. Giit ni Black na walang magtatangka sa kanila dahil protektado sila ng guild. Pinag-uusapan siya ng mga player at pagtingin ay nalaman niyang fairy player ang nakuha niyang rare title kaya halos mamatay sa kahihiyan. Kaya nakiusap siya sa mga tao na labanan siya sa PvP para matanggal ang nakakahiyang title. Pumayag naman si Rona dahil miyembro pala ito ni Sway. Ngunit dumapo sa bida ang alaga ni Rona dahil nagustuhan din siya nito kaya pinindot nito ang refuse sa duel. Kaya naisip ng mga tao na fairy chick boy talaga siya. Walang may gustong makipag-PvP sa kanya kaya di niya matanggal ang nakakahiyang title. Kalaunan ay tumawag si Rona para bumili ng fairy food at ang halos lahat ng player sa bayan ay nakapila sa bida. Ngunit napapagod na si Earth kaya 3 fairy food na lang ang ipagbibili niya sa kada player. Nagpasalamat ang bida sa pagtulong ni Rona. Ngayon ay nais naman niyang tignan ng bagong town kaya nag-teleport sila ni Rona sa Nexia town kung saan merong naduduelo. Umatake ang ibon ng isang player saka nagsimula ang bakbakan ng mga espada. Ngunit ang wolf ng katunggali ay ayaw sumunod kaya naman napinsala siya ng kuryente ng kalabang fairy saka siya natusok ng espada ng amo nito. Pinaghinalaan ni Earth na pinagmalupitan ng lalaki ang fairy niya kaya ayaw nitong sumunod. At nanganganib pa ito dahil sa kamakailang update na nagre-rebelde ang mga pinagmamalupitang fairy kaya pinapatay nila ang owner at kinukuha ang kanilang contract crystal. Pagkatapos makipag-usap ay nag-log out na ang bida dahil may work pa siya bukas. Kinabukasan ay nagpapatulong ang lalaking natalo sa duelo kung paano mapapaamo muli ang fairy niya dahil nagsisisi na daw siya sa pagmamalupit dito noon ngunit sinabi lang ni Earth na ituring niya itong isang kaibigan. Saka nakiusap pa itong gawan siya ng fairy food at di naman tumanggi si Earth. Pinakain ito ng lalaki sa alaga at sa wakas ay nagkasundo na sila nito kaya nagpasalamat sa bida. Nang may dumating na matanda na nais daw siyang makausap, naisip ng bida na isa ito sa mga mamaw sa game. Nais pala nito na sabihing mag-ingat si Earth sa isang baliw ngunit malakas na former guild member niyang si Glad. Nainis daw kasi si Glad dahil di siya nakakuha ng fairy kaya nagsimula itong mang-trip. At nakakuha na rin daw ng Darkness Fox Fairy si Glad pero patuloy ito sa pang-PPK kaya pinag-iingat siya ng matanda. Pero pag alis ay napaisip si Earth kung totoo ito. Naisip niyang habang nasa field ay ligtas siya kay Glad dahil pinagbabawal ang PK doon kaya nagpatuloy siya sa panghahunting ng wild bear gamit ang mga skill at kalaunan ay natalo niya na ito. Sunod ay nagmina naman siya nang makakita ng malakas na pampasabog na noon ay nangwasak sa isang bayan kaya natakot sila pero hindi sumabog ang nakita nila dahil sa galing ng bida. Gumawa naman siya ng twister arrowhead para mas maging mapaminsala ang atake niya. Tapos gumawa na din siya ng triangle blade whip saka umalis. Nagtungo din siya sa tindahan ng mga explosive para magsagawa ng iba pang mga experiment. At sa labas ay sinubukan niya ang mga ito upang makagawa ng sariling explosive device. Sinubukan niya ito kagad sa mga wild bear at dahil sa kanyang mga imbensyon ay mas napabilis na ang kanyang panghahunting ngayon ng mga monster.
Sinubukan niya rin ang Gatling Arrow skill na nagpapabilis ng attack speed niya pero dalawa lang ang tumama sa target. Ginamit rin niya ang New Fly skill upang makatalo ng mataas. Saka nagpagawa siya ng leather cape sa isang craftswoman. Tapos nag-announce na rin ng scores nila sa Fairy PvP event. Kalaunan ay idinaos ang isang tournament para sa top scorers, kung saan nagsarado ang stadium at walang tigil na nagpatayan ang bawat mga kalahok laban sa kanilang mga katunggali. Sa huli ay nagkaharap na rin sila Glad at former master nito. Nang magsimula ay halos magkapantay ang kanilang lakas kaya tumulong ang fairy ng matanda. Tinamaan naman ng fairy si Glad at sumugod ang matanda gamit ang malakas na skill. Subalit naiwasan ito dahil isa lang palang patibong kaya nang tamaan ng alaga ni Glad ay sila na ang nanalo. Nag-evolve na ang fairy ni Glad sa isang fairy queen pero ayaw na nitong makinig sa kanya dahil natapos na daw ang kanilang kontrata. Napansin naman ni Rona na tila isang tao na talaga ang fairy kung magsalita. Nais na lang bayaran ng fairy si Glad para pakawalan na siya nito pero ayaw pumayag ng binata kaya kung maglalaban daw sila ay kailangang manalo ni Glad para muli siyang paglingkuran ng kanyang fairy. Nang magsimula ang duelo ay agad na nagsimulang magpalabas ng 5 elements ang fairy at pinasabog siya nito. Subalit nakaligtas ang binata pero sa halip ay siya pa ang nakuryente ng fairy. Pero kahit sabog na ay muli pa siyang kinuryente, tapos inatake na naman siya ng 4 na elemento kaya tuluyan nang natalo nito si Glad. Pagkatapos ay sinabi ng fairy na nais lang siya nitong turuan ng leksyon. Saka dinala ng fairy queen ang 3 nakakuha ng fairy player na title at binigyan sila ng mga fairy na mas mataas ang rank pero si Earth ay nais nitong labanan. Dahil kasama daw sa reward ng bida ang karanasan na makalaban siya upang makatanggap daw ang bida ng kapangyarihan mula sa kanya. Subalit parang may binabalak ang mga GM. Nag-isip muna ng strategy ang bida. Nang magsimula ay nagpadulas at umatake ng arrow ang bida na sinalag ng fairy, tapos umatake ito ng mga apoy ngunit di tinamaan si Earth at sa halip ay na-counter niya ng arrow ang magic ng fairy. Kaya napasugod ito pero naglabas at nag-iwan ng poison si Earth. Saka tumalon at naghagis ng maraming pampasabog sa fairy. Subalit gumawa ito ng earth wall kaya nagtago si Earth at di rin siya maramdaman ng fairy. At nang tanggalin nito ang wall ay nahuli siya ni Earth ng letigo kaya pinaikot-ikot saka siya pinatid ng sliding charge. Tapos walang awang pinagtatadtad niya ang katawan nito ng arrow gamit ang iba't ibang mga skill, saka tumalon at ginamit niya ang pinakamalakas na arrow at saka sinipa niya pa ito kaya siya na ang nanalo sa duel kaya tuwang-tuwa ang mga tao. Dahil sa pagkapanalo ay binigyan siya nito ng singsing, ngunit ayaw ng bida na ito ang magsuot sa kanya kaya pinilit ng fairy gamit ang lakas. At nakita niyang isinumpa ang singsing na ito kaya di niya ito maaalis. Dahil sa napanood ng mga tao ay sumikat na din ang paggamit ng bow and arrow. Samantala si Earth ay nagtago upang makapag-experiment ng mapayapa subalit napuntahan siya ng Fairy Queen dahil sa singsing upang bigyan daw siya ng pagmamahal. Itinuro nito sa kanya ang Prism Nova spell, na sinubukan kaagad ni Earth sa isang wild bear kaya naubos ang MP niya pero dahil sa lakas ng spell ay natalo kaagad ang monster. Kakain sana ang Queen ngunit para daw ito sa mga customer ngunit nagmakaawa ang Fairy dahil nagsasawa na daw siya sa matatamis. Nagagalit si Nazar dahil di daw siya pinansin ng bida kanina sa bayan. Saka naghanda daw siya ng bakante sa pinakamababang rank sa kanilang guild para kay Earth pero iniwan lang siya ng dalawa. Ayaw pa rin umuwi ng Fairy kaya binigyan niya na lang ito ng fairy food saka umalis. At kinabukasan ay maraming mga blacksmith ang nais makita kung paano siya gumawa ng kanyang mga battle gears kaya pinakita ng bida ang kanyang husay. Pero mas gusto niya sana ng tahimik na buhay kaysa iniidolo ng mga player. Kalaunan ay nakuha niya na ang pinagawang cape na merong mataas na bigay na stats. Nagtungo siya sa Bow of Apollo Guild kaya nakilala ang guild master na si Ayame na humingi ng tawad tungkol sa mayabang niyang member na si Nazar. At ang malupit ay ginagamit daw ni Nazar ang pangalan ni Earth para makapag-recruit ng mga archer. Dahil dito ay na-demote daw si Nazar na isang ordinary member. Subalit nakatuon na ang atensyon kay Earth ng mga game master. Dahil sumikat ng husto ang laro ay nagkakaubusan na ng VR headsets. Pagpasok sa game ay napag-usapan nila ang mga bagong status effect sa bagong update. Kalaunan ay binalita ang event sa isang random generated dungeon pero maraming mga trap at mapanganib na monster. At ang unang goal ay ang makarating sa ika-10 palapag ng dungeon. Bilang paghahanda sa dungeon ay nagsanay si Earth gumamit ng maliit na shield. At ang mga nakuha niyang drop items ay pananggawa niya pa ng mas malakas na bow saka magdamag din siyang gumawa ng mas malakas na shield na pwede rin maging hunting bow. Dahil dito ay di niya na mabibitiwan ang kanyang sandata. Napakarami ng nag-abang sa araw ng event na sinamantala din ng mga seller. Saka dumating ang grupo ng mga Power Rangers. Pero wala daw ang Black Ranger dahil sumakit ang tiyan. Kaya ang nais nilang pumalit sa slot ni Black Ranger ay si Earth. Bago pumasok ay nag-scan muna sa paligid ang bida kaya nakaligtas sila sa mga instant death trap. Ngunit kalaunan ay nakasalubong ang mga undead na agad na pinagtulungan ng mga Power Ranger. Nang may nakasalubong ulit sila ay winasak ni Pink Ranger ang maraming ghost. Ngunit si Yellow ay di ito mapinsala kaya iniligtas ng arrow ni Earth saka gumamit pa ng magic arrow para matalo ang isa pa.
Kaya nakita na nila ang lagusan patungo sa ika-4 na palapag. Pero naka 40 minutes na sila at 1 oras lang ang time limit. Nakarinig sila ng saklolo kaya pumasok sa isang silid ngunit na-trap sila sa loob na puno ng mga undead. Pero nang malaman ng bida na walang trap doon ay nagsimula na sila sa pagwawala at pag-heal sa mga players. Tapos gumamit na ng combo ang Power Rangers upang maubos ang maraming undead kaya nabuksan ang mga pinto. Kaya nakita na rin nila ang malaking chest pero nakita ng bida na isa itong trap kaso ayaw maniwala ng top mole. Kaya sinabi ni Earth na saka na lang nila ito buksan kapag nakalabas na sila sa silid. At pagkalabas pa lang nila Earth ay narinig nila ang sigawan ng mga ito saka naubos na ang time limit. Dahil nalaman ni Earth ang trap ay naisip ng mga ranger na mataas na ang level ng bida. Naisip ng bida na gumawa ng picking tool para mabilis na matanggal ang mga trap pero nahihirapan siya kaya tinulungan siya ng blacksmith. Tapos dumating ang Fairy Queen na mamimigay pa daw ng contract crystal sa mga newbie kaya nais niya ng kiss pero sinapok ng bida. Ginugol niya ang sunod na mga oras sa paggawa ng maraming arrow. Saka nagbalik ang Fairy Queen na napagod sa kanyang trabaho dahil nilalandi daw siya ng mga player. Pinagpapatay niya daw ang mga ito dahil naiinis siya sa mga ngiting may pagkamanyok. Kaya pinipilit niyang magpakasal kay Earth para wala na daw mang ulit sa kanya. Nakagawa si Earth ng meat buns dahil nasa level 50 na ang cooking skills. Saka pinayagan niya na itong humiga sa binti niya dahil nakakaawa pero tinuturing na siya nitong asawa. Nagsanay ang bida para sa solo dungeon operation. At nang mapataas ang level ng thief skill ay maaari na siyang makakuha ng item sa mga monster. Dumating ang mga rangers kasama na si Black tapos nakakita sila ng isang chest at nang buksan ito ng bida ay napakaraming kayamanan ang nakita. Nagkaroon na rin siya ng kakayahan na di makita ng mga monster kaya naiiwasan ang di importanteng labanan upang makaabot siya sa time limit. Ngunit 5 minuto na lang ang natitira tapos muntik pa siyang makita ng isang lich na nagsasummon daw ng mga monster. At sa kanyang paglalakbay ay nakita na ang lagusan pero napakaraming trap at konti na lang ang oras. Kaya napilitan siyang tumalo ng malayo pero di umabot kaya pinilit na lang niyang makapasok sa lagusan. At doon ay huminto na ang oras kaya napaisip kung siya ba ang unang nakarating sa ika-10 palapag ng dungeon. Nakausap ni Earth ang boses na nagpakilalang Andre na dating knight daw ng Empire. Giit nitong inimbestigahan nila ang lugar pero naubos sila at siya na lang ang natira. Tapos siya ay naging isang skeleton knight at napilitan na protektahan ng lugar. Kalaunan ay biglang naglaho ang hagdan kaya nahulog ang bida. At sa ibaba ay nakita niya ang skeleton knight na pinagtatawanan siya kaya inatake ni Earth ngunit sumugod na rin ito at nasalag niya ito ng shield saka sinunog ang skeleton at pinana subalit na disarm nito ang kanyang bow. Pero meron pang tinatagong bow si Earth kaya nagpatuloy sa pakikipaglaban sa undead. Subalit dahil sa agwat ng kakayahan ay napatalsik siya nito sa pader at na-stun. Ngunit saktong pag-atake ng monster ay nawala ang stun kaya nasipa ito. At ginamit ang letigo para makaatake sa undead saka hinagisan ng mga potion at nagsimulang mag-chant ng malakas na magic gamit ang singsing ng Fairy Queen. Nasira nito ang shield niya subalit tinamaan na ito ng Elder Prism Nova spell pero isang kamay lang nito ang nagyelo. Mabuti na lang ay dumating doon ang illusion ng Fairy Queen at ginawang yelo ang buong katawan ng undead. Saka ito tinadtad ni Earth ng lahat ng kanyang mga attack skill at binato pa ng pampasabog. Dahilan para makatakas si Andre sa sumpa kaya nagpasalamat ito sa kanya. Kaya ibinigay na rin sa kanya ang espada nito at magkakasamang nagtungo sa kabilang buhay kasama ng mga tauhan. Dahil dito ay na-announce sa buong server na may nakatalo sa isang secret boss. At pag-uwi ay kagad na inayos ng bida ang kanyang mga gears. Sinabi ng grupo ni Sway na may bago silang healer na isasali sa party pero late ito. At nagbabala din silang medyo mayabang ang bago nilang makakasama. Dumating na nga si Elisa na sinabing mukhang hampas lupa at lampa daw si Earth. Pero tignan na lang daw nila sa dungeon sabi ng bida. Nagawa ni Earth na buksan ang lock pero bitter pa rin si Elisa at nang makarating sila sa 5th floor ay kailangan na nilang mag-ingat sa mga leech. Pero handa daw sila sa isang leech dahil balance ang kanilang mga skill. Subalit kinabahan sila nang mapansin ng bida na paparating ang maraming leech at takot na takot si Elisa kaya di makapag-cast ng buff. Dumating ang mga monster na agad na inatake ng grupo ng kanya-kanyang mga skill. Subalit nakaligtas ang mga ito kaya nagtontang tanker saka naman umatake ang mga kasama. Ngunit nabitiwan nito ang shield kaya kailangang mahil agad ni Elisa si Rage pero kabado ito na niligtas ni Rona. At si Millie ay gumamit ng barrier pero paubos na ang kanilang mana. Naghagis naman si Earth ng mga pampasabog at nawala ang takot ni Elisa kaya nahil niya na ang tanker. Pagkatapos nito ay napagod sila ng sobra. At nagsimulang mag-away sila Sway at Elisa pero natakot sila nang magalit si Millie. Nakalabas naman sila sa dungeon ng ligtas subalit may nakakita na naman kay Earth.
Kinabukasan ay lumapit ito at nagpakilalang kapatid ng Fairy Queen na sinabing nais daw tikman ang lips ng bida kaya napalo. Ngunit nais pa nitong kumain ng luto ng bida kaya sinundan siya nito hanggang sa pagawaan ng armor. Pinagbigyan niya na ito ng kanyang luto na labis nitong nagustuhan kaya nakatatlong plato. Pero di pa rin ito binibigay ang pangalan kaya pinangalanan na lang siya ng bida na Ryu. Sunod ay nagtungo siya sa blacksmith shop ni Black upang pag-usapan ng tungkol sa update ng mga skill. At kinabukasan ay nakuha niya na ang pinagawang armor. Kalaunan ay humingi ng tawad ang Queen dahil di daw niya pwedeng bigyan ng fairy si Earth dahil maraming fairy ang nag-aaway dahil sa gusto siyang makakontrata. Natanggap naman ito ng bida kaya binigyan na lang siya ng mas malalakas na skill ng Queen. At sa susunod na update ay maaari nang makarating ang mga adventurer sa mundo ng mga fairy kaya na-excite din ang bida na dumalaw sa kanila. Nagluluto si Earth nang mapag-usapan nila ang mga bagong model ng VR. Pero di sila makapag-focus sa topic dahil natatakam sila sa niluluto ng bida kaya muntik pang kainin ni Sway ang para sa mga customer. Binigay niya kay Nora ang pamaypay para pampalo sa guildmaster nila. Dahil sa bagong update ay maraming new player ang darating kaya maghahanap daw sila ng mga bagong member. Niyaya din ni Sway na sumali sa guild niya si Earth pero solo leveling lang ang nais ng bida. Kukuha din sana si Ryu na pinalo ng ating bida. Napansin ng mga kasama na close ito ni Earth kaya nagselos na ang kalalakihan dahil meron pa siyang queen. Pero sinabi ng bida na ipapamigay niya si Ryu kung pwede lang. Dahil sa update ay naglakbay na ang mga adventurer patungo sa Fairy Kingdom. Nang mapansin ng leader ng Northern Fort ang Singsing ay nakilala siya nito kaya tinawag ang isang malaking ibon na si Pikesha, na siyang sinakyan ng bida at na-enjoy niya na makita ang buong syudad ng Fairy Kingdom. Dahil dito ay mabilis na siyang nakarating sa Fairy Castle kung saan naghihintay ang Fairy Queen. Tapos biglang nagkaroon ng isang parade kung saan si Earth ang bida kaya pinilit na lang niyang mag-enjoy dahil bibihira ang ganitong karanasan sa isang mahiwagang mundo ng virtual reality. Kalaunan ay nais daw ng Queen na angkinin si Earth kaya nais niyang manatili ang bida pero nais daw ng binata na maglakbay sa mga bayan ng Fairy Kingdom. Ngunit nang aalis na sana siya ay nag-aabang ang Fairy Queen na niyaya siyang makatabi sa kama. Subalit tumakbo ng parang magnanakaw si Earth kaya sawi na naman ng Queen. Nagtungo ang bida sa South Fort Town dahil konti ang mga player dito, kung saan ang hunting siya para makakuha ng mga sangkap at saka umupa siya ng lugar para makapagluto ng mapayapa kaya na-enjoy niya ang masarap na pagkain. Subalit naakit ang ilang fairy sa amoy nito, kaya pinagluto niya ang lahat na tuwang-tuwa sa sarap ng pagkain. Subalit paparating ang South Fort leader at sinabihang magtago si Earth. Dahil nais pala ng leader na pilitin si Earth na maging personal cook pero nagsinungaling silang umalis na ito. Kaya pagsapit ng gabi ay palihim na umalis si Earth at tinulungan pa siya ng isang fairy bear upang mas mabilis siyang makapaglakbay. Nakarating ang balita sa Queen kaya nabahala ito dahil nais nilang magpatuloy ang magandang relasyon sa mga tao. Mabilis silang nakarating sa destinasyon dahil sa kaibigang oso. Nang mapansin ng bida na maraming musikero ay sinabi ng oso ang mga specialty sa bawat fort kung saan nasa south sila kaya maraming musician. Dumiretso sila sa isang inn para makapagpahinga ng makilala ng innkeeper na ang oso ay si Wildhair Zayten. At kalaunan ay nakahiga na rin sa wakas ang bida saka nag-log out. Kinabukasan ng mag-login ay di siya makaalis sa kama dahil nandoon pala ang manyak na reyna. Subalit pumasok ang innkeeper at ang oso para yayain siyang mag-almusal kaya nagulat silang nandoon ang reyna. At sa kasamaang palad ay dumating pa ang dragon niya na si Ryu. Giit ng reyna na pinarusahan niya na ang leader ng South Fort kasama ang mga tauhan nito. Ngunit nang magpa-cute na ang Queen ay nag-away na sila ng kapatid nito. Giit nila oso at innkeeper na kung malaman ng mga fairy na may dragon niyan doon ay siguradong magkakagulo dahil nagkaroon sila ng digmaan noon. Saka pumasok ang isang fairy na si Karen Fenrir na nagmakaawa na hanapin ang kanyang anak at handa daw siyang magbayad ng malaki. Agad nila itong hinanap sa labas ng sumugod ang mga goblin na pinagpapatay lang agad ng dalawa. Tapos nakita ni Earth sa mapa na may napapaligiran ng maraming halimaw kaya nagmadali silang puntahan ito at nakita nilang napapaligiran ng anak ni Karen. Kaya umatake kaagad sila Earth at Zayten para iligtas ito. Natuwa si Mina dahil sikat pala si Zayten sa mundo nila. Nagtaka si Earth kung ba't di ito nag-transform. Sagot ng fairy na di siya makapag-transform dahil sa naamoy kanina at paggising ay napapaligiran na siya ng mga goblin kaya binigyan niya ito ng potion at tuluyang nakapag-transform kaya nalaman ng bida na may nanglason kay Mina. Tapos pinagutos ni Earth na dalhin na ito ni Zayten sa nanay nito at siya ay nagpaiwan para magpahinga. Pero napansin pala ni Earth na kagagawan nito ng isang tao kaya hinagisan niya ito ng pampasabog. Ngunit sumugod pa ito pero nasipa siya ni Earth mula sa likod na kanyang ikinasawi. Dahil nais protektahan ni Earth ang namumuong relasyon ng mga fairy at mga tao. Saka nalaman na di pala umalis sila Zayten dahil nais din siyang isakay nito. Nagkita na rin ng mag-ina kaya magbabayad daw ito kay Earth. Ngunit hiling ni Earth na bigyan din daw nito ng time sa isa't isa sila Zayten at Mina kaya halos mabaliw sa hiya ang oso.
seryoso. Tapos pinaalis niya ang mga ito para makausap si Queen upang mag-report na may isang tao ang sinubukang mabihag ang isang fairy. Pero nang matutulog na siya ay nais nitong magtabi sila. Kinabukasan ay nakita ni Earth na tila naging magjowa na sila Zayten at Mina kaya putukan na. Kaya naman nagpaalam sila ng masaya at magkasamang umalis. Kalaunan ay dumating naman si Pikesha para isakay na naman siya sa himpapawid. Tapos pinagluto niya ito ng masasarap bilang pasasalamat na labis nitong nagustuhan kaya binigyan siya nito ng Pikesha Heart Feather. Nagbalik siya kay Black at agad na nagsimula sa pagcraft ng mas malakas na bow. At biglang nagpasalamat sa kanya ang Guardian of the Labyrinth sa pagtalo niya noon sa secret boss sa Labyrinth kaya may chance siyang sumali sa PvP tournament pero tumanggi ang bida dahil ayaw niya na daw mapansin ng mga tao. Kalaunan ay nakita niya ang isang dragon egg, kaya kinuha niya ito at binigyan niya ng pagkain. Pero dahil ayaw niyang pagkaguluhan siya ay nagpasya muna siyang manatili sa gubat, kung saan kumain sila ng kumain kaya nang mabusog ay nakatulog na ito. Tinawag niya ang queen at ipinakita ang wild dragon. Subalit na bahala ang fairy dahil baka nakidnap ang baby red dragon at baka sila ang mapagbintangan ng mga kalahi nito. Saka dumating ang balita na paparating na nga ang mga red dragon. Naghintay sila Earth sa pagdating ng mga nakakatakot na dragon at sumakit ang kanyang ulo sa salita pa lang nito. Pero matapang niyang sinabi na siya pa nga ang nagligtas at nag-alaga sa baby dragon. Hiningi na nito ang kanyang anak kaya matapang itong binalik ng bida. Biglang naging mabait sa bida ang Dragon King dahil nakita nito ang memorya ng anak. Kaya binigyan siya nito ng isang kahilingan at ang hiniling lang ni Earth ay ang huwag nitong guguluhin ng Fairy Kingdom. Kaya naman mapayapa nang umalis ang mga dragon sa lupain ng mga fairy. Dahil dito ay inanyayahan siya ng reyna sa kastilyo pero tumanggi si Earth kaya binigyan na lang muli siya ng free ride kay Pikesha. Nagtungo ang bida sa Eastport Town pero matumal ang trabaho doon. Giit ng innkeeper na nakuha na kasi ng ibang adventurer ang mga quest. Kaya naman nagtrabaho muna siya sa inn pero siya na ang gumawa ng lahat ng trabaho dahil kulang sa manpower. Kaya pagkatapos ay pagod na pagod pero madami din siyang kinita. Samantala nag-uusap naman ng mga game master kung ano ang susunod nilang magiging update batay sa mga ikinikilos ni Earth. Nabalitaan ng bida na sila Silver ang nanalo sa PvP tournament habang nagpapahinga sa mapayapa at mahangin na field. Kalaunan ay nagpakilala ang Green Dragon kay Earth. At nandito daw ang Green Dragon dahil naging mahina daw kumain ang baby Red Dragon. Tapos nagpapaturo din daw ito kung paano mag-human form. Kaya nais niyang magpatulong kay Earth kung ano ang nangyayari dito. Naisip ng Queen na dahil sa sobrang sarap ng luto ng bida ay ito ang hinahanap ng baby dragon. At nang matikman ito ng Green Dragon ay naintindihan niya na dahil napakasarap talaga ng luto. Saka nakiusap pa itong pabaunan siya ng pagkain para maibigay sa baby dragon saka umalis para kumuha ng mga sangkap. Kalaunan ay dinala na nito ang luto ng bida. Subalit napapagod na si Earth kaya may inihanda daw na pinakamagandang silid ang reyna pero alam na ng bida ang masamang balak nito sa kanya. Pero naisip niya rin na nakipag-coordinate na ngayon ng mga dragon dahil sa kanyang luto. Nakita naman ng mga dragon na ito talaga ang gusto ng baby dragon dahil marami itong nakain pero natatakam din ng Green Dragon. Kaya naman sumubok siyang magluto pero malayo ang lasa nito. At habang nag-iisip kung papayag ba ang hari na aanyayahan si Earth ay nakatingin sa kanya ang isa pang Green Dragon. At ang Green Dragon na ito ay nagtungo sa gubat at nag-transform. Pagkapasok sa game ay nakayakap na sa bida ang Fairy Queen kaya ni-wrestling niya ito. Pero makulit pa kaya tinali ang Loka. Paglabas ay nagpakilala sa kanya si Elmer pero nagpanggap siyang hindi si Earth. Ngunit sinundan pa rin siya ng mga ito kaya napilitan na siyang tumalon ng mataas. At kaagad siyang pumasok sa isang inn at nagtago sa silid para makapag-log out. Subalit kinabukasan ay binigyan pala siya ng warrant ng Queen kaya naging wanted. Dahil dito ay galit na nagpunta si Earth at pilit na pinapatanggal ang singsing at sinabing di siya magluluto para sa mga dragon at handa rin siyang ipaglaban ang karapatan. Kaya niyaya siya ng dragon na magduelo sa labas at matapang itong hinarap ng bida. Subalit nang umatake si Earth ay wala itong kwenta kaya muntik na siya. Tapos lumipad pa ito at pinalo siya pa ibaba. Ngunit umatake pa siya ng mga special arrow na wala rin palang kwenta. Saka nagawa niyang masalag ang atake pero matinding impact ang natamo kaya nabasag ang shield. Nag-potion pa siya para muling mabuhay pero bubugahan na siya ng apoy kaya sinamantala niya ito para pasabugin ang loob ng katawan subalit napinsala din siya. Pero di pa rin siya tumigil at ginamit ang malakas na magic power na nagmula sa Fairy Queen. Kaya naman napakatinding atake ang natamo ng Green Dragon. Subalit di pa rin ito natatalo at mas nagalit pa na umatake ng wind breath sa buong lugar. Ngunit nakapagtago naman si Earth kung saan inihanda niya na ang pinakamalakas niyang atake pero mababasag ang kanyang bow. Kaya lumabas ang napakalaking arrow patungo sa dragon na sinalag nito pero mas pinag-igihan ng bida kaya nabutas nito ang katawan ng katunggali at naglaho ang bow. Pero di pa ito natatalo kaya tuluyan niya pa itong pinasabog. Napahanga ang mga game master kaya naisip nila kung papahinain ang naimbentong explosive potion ng bida. Pero tutol ang iba dahil baka mawala ng gana na mag-imbento ang mga player. Namatay din si Earth pero natalo naman niya
niya ang dragon. Ngunit dumating ang mga dragon na sinubukan siyang buhayin at tinanggap naman niya ito. Giit ng Dragon King na nalaman niya ang pagmamalupit ng Green Dragon kaya pinabayaan lang nila na patayin ito ni Earth. Saka binigyan siya nito ng Dragon Scale Armor, 800,000 at isang high-level bow. Agad na isinuot ng bida ang malakas na Dragon Scale Armor at high-level bow. Saka umalis na ang mga ito at tinawag niya si Pikesha dahil di na siya makagalaw. Pero kahit na naubos ang kanyang lakas ay masaya pa rin siya sa lahat ng mga karanasan. Ngunit nalulungkot ang Reyna dahil nagalit sa kanya si Earth. Pero dahil nalaman ng bida na pinilit lang ito ng Green Dragon na gawin siyang wanted ay humingi ng tawad si Earth sa kanya. Nais din daw ng Queen na bigyan siya ng isang kahilingan kaya nakiusap ang bida na tanggalin na ang singsing dahil ayaw niya na daw ng special treatment. Ginawa naman ito ng Reyna pero nalulungkot dahil nais niyang laging makita si Earth. Samantala patungo na ang bida sa bago niyang adventure.